Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Tayo po ngayong araw na ito ay nasa pag-aaral po ng salita ng Diyos na tinatawag ng ating programang araw-araw na pagpapala na hatid po sa atin ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Manalangin po tayo saglit para sa basbas ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Panginoon, kami po ay basbasan mo ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita upang kami patuloy na lumakas, gumaling at tumatag sa aming pananampalataya. Salamat po sa iyong basbas, Panginoon. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang binigay po ng Panginoon sa atin, araw na ito, ang kanyang salita na mababasa sa Awit 121, verse 7 and 8. Ang sabi po sa wikang Tagalog, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang ganda po na sinabi niya na hindi ka maaano kahit kailan. Bakit? Kasi po, ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay protection. Kasama po sa kanyang pagliligtas sa atin, pagpapatawad sa atin, at pagtulong sa atin para mabagong ating buhay. Sapagkat ang sabi ng kanyang salita, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bago ng nilalang. Wala nang dating buhay, siya'y bago na. Kaya, kaibigan, kapatid, kababayan, kung ang Panginoong Hesus ay tinanggap mo sa iyong puso, ikaw ay tinutulungan ng Diyos sa paraang pagbabago ng iyong buhay. At hindi lang yan, meron po pong bonus. Ang buhay natin ay protektado ng Diyos araw-araw. Kaya meron ng programang araw-araw na pagpapala. Kaya ang title po nito is Manatili sa Proteksyon ng Diyos. Alam niyo po, ang isang tao, kapag walang proteksyon, alam naman po natin yan eh. Maging ang mga bata, pag walang protection, talaga nagkakaroon po ng mga aberya, aksidente, mga hindi inaasahang mga pangyayari. Salamat sa Diyos kasi tayo po, nung kanya tinanggap bilang Panginoon, tagapagligtas, nung tayo tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, tayo naman ikinawa niyang anak, kasama po sa blessing ng Diyos sa atin is the protection of the Lord. Walang pagkakaiba yan sa mga magulang pinoprotektahan ng mga anak. No? Lalo pagka mga bago pa, hanggang sa po yan pa makalakalakad na, mula sa paggagapang, hanggang sa mag-teenager na, protektado pa rin, maging sa buhay po na kung saan ay nagdadalaga at nagbibinata, pinoproteksyonan, okay? At ganoon din, maging sa mga anak na nandun na sa hustong gulang, kasi lagi nandyan ang mga magulang para payuhan at maprotektahan sa anumang mga bagay na makakasira sa kanyang buhay. Kaya nga puro payo, puro paalala ng mga magulang. Alam nyo ba, ganoon din ang Diyos at higit pa. Kasi ang proteksyon sa atin ng Diyos, hindi lang dito sa lupa, maging sa buhay natin sa langit, para sigurado ang pagpunta natin sa langit. Makasama tayo sa kanyang pagliligtas. Hindi masayang ang buhay na walang hanggan natin. Kasi sa mundo talaga, pag hindi tayo pag hindi tayo nakakaranas ng proteksyon, ay yan po, di ba? Halimbawa, yung mga bagyo at unos, di ba? So kaya nga, tayo ho, sa atin naman pananampalataya, ay talagang pinapatibay ng Panginoon, pinapalalim ng Panginoon, pinapaangkla ng Panginoon sa Kanya. Para kahit may mga bagyo at unos ng buhay, hindi tayo matatangay kasi we are protected by the Lord. Ganon din po sa ating buhay, pananampalataya at buhay espiritual. Kaya mapapansin nyo, sabi niya, sa proteksyon ng Diyos, iingatan ka niya, kahit may panganib, ililigtas ka niya. Okay? At ano sabi niya? Kahit saan ka man naroon ng Diyos. Alam natin, ang Diyos ay hindi ho siya nawawala, no? He is omnipresent God. Lagi siya nandyan. Okay? He is an omniscient God. Okay? Na kung saan, lagi ho sa atin nagbabantay para tayo ay proteksyonan. Bakit? Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo.
pahamak ka o mapahamak ang sino man na sa kanya ay sumasampalataya at nananampalataya. Kaya nga pinaglaban niya nga tayo sa krus, pinagtagumpayan niya tayo sa lahat ng mga kasalanan natin. At tayo ng Panginoon na tayo po ay mawala, maalis, okay? O maligaw. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay proteksyonan, parang kaligtasan na hindi mawala, at maging ang iyong pagpapala ay hindi mawala. Ang pagpapala nila, hindi lang yan sa mga material na bagay. Pagpapala espiritual na hindi manghina, hindi manlamig ang iyong pananampalataya. Alam niyo po meaning ng protection? It is a immunity from persecution and condemnation. Hindi ka tatablan. Okay? Ano pa? Protection is supervision and support. So, ang Diyos ay nagsusupervise, tumitingin sa buhay mo, at sinusuportahan ka niya. Kaya may support kasi minsan nagkakamali tayo, nadadapa, pinapatawad, binabangon tayo. Di ba? Sabi sa Biblia, ang mga tuwid na lingkod ng Diyos, kahit 7 beses bumagsak, madapa ay kanyang iahon, no? 7 times din, di ba? So, kahit po tayo hindi perpekto, dahil lang dyan ang perpektong Diyos na nagpapalakas at nagpoprotekta sa atin, hindi ho tayo mawalalayo o mawawala sa Kanya. Kaya yung word na hindi na ito ang panahon na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Lalo na nandyan na po ang mga palatandaan na malapit na siyang bumalik at tayo po ay Kanyang inihahanda na proteksyonan niya para hindi tayo sa Kanya ay mawala. Kaya nga po, maging ang awit 46 verse 1 ay nagsabi po, ang sabi po rito, ang Diyos ang ating lakas at ang kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. May mga kaguluhan ba sa pag-iisip? May mga kaguluhan ba sa mga puso, alalahanin, mga isipin? Ano pa? Loob yun ha? Yung labas pa. Yung mga corruption na yan, yung mga pagsisikap na parang wala naman nangyayari, di ba? So inside and outside, pag nasa Panginoon ka, protektado ka ng Diyos na hindi tayo matatangay, madadala, madidiscourage, mawala ng pag-asa. No, we are protected of the Lord, kaya ang buhay natin puno ng pag-asa, puno ng pananampalataya, puno ng buhay, at puno ng pagsunod sa Diyos. Kasi bakit? Alam naman natin, pag ang buhay ng isang tao ay nasa Diyos, malalayo sa kasalanan, malalayo sa tukso. Okay, ano bang tukso yan? Corruption ba yan? Mga uri ba yan ng mga kamunduhan? Kasi protektado ka ng Panginoon. Hindi ka magagalaw ni Satanas. E nandiyan pa ang dugo ni Jesus. The blood of the Lord Jesus Christ will cover us, will protect us sa ating buhay na nasa Panginoon. Tandaan mo, bakit tayo binibigyan ng proteksyon ng Diyos? Anak ka na niya. Kung tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kung hindi pa tanggapin mo, para maging anak ka ng Diyos at hindi ka pababayaan ng Diyos. Walang magulang na maayos ang pag-iisip na buong pagmamahal at nagmamahal sa anak na pinababayaan niya anak niya. O ganoon din ang Diyos. No? Ang Diyos ay higit pa sa pag-iisip ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, manatili ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Di ba? Kung kayo mananatili sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingin nyo naman kailangan nyo. Kaya yung ating panag-aaral na is mananatili sa protection ng Diyos. Ano po ang sinabi sa awit 91? Ito po ay paborito ng mga anak ng Diyos ito. Verse 1 and 2. Siyang naghahangad ng pagkupkup, sabihin pag-aalaga ng kataas-taasan, at nananatili, o hindi umaalis, hindi lumalayo sa Diyos, hindi nagbabackslide, at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Tingnan nyo yung verse 2. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Eh sabi pa naman ng Panginoong Yesus, ang nagtitiwala sa Kanya, sa Diyos ay hindi po mapapahiya. Kaya purihin po ang Panginoon, kapatid. Ikaw ay magpabalot ng proteksyon ng Diyos araw-araw sa pananalangin, sa pagsamba, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Wherever you go, whatever you do, the Lord is there in your life, in your home, in your workplace, in your ministry. Okay? Because the Lord will protect you. No? Sabi nga ng Panginoong Yesus, Lord, sa iyong mga kamay, nung bago siya ipako sa krus, itinatagubilin ko po ang iyong mga anak. And no one can, it's not you. Or no one can, and it's not them, tayo. By the hands of God. Hindi tayo mananakaw ng kaaway dahil nasa kamay tayo ng Diyos.
protektado tayo ng Diyos. Ano lang kailangan natin? Manatili tayo sa Kanya. Minsan may mga problema, minsan may mga sakit, minsan mga panghihina, pero hindi yan magpapalayo sa atin sa Diyos. Bagkos, yan pa ang lalong magpapalapit sa atin. Kasi nananatili tayo sa ating Panginoon. Amen? So maraming po salamat mga kababayan, kapatid, kaibigan, kapamilya. Nais kong ikaw ay ipanalangin. Panginoon, maraming po salamat sa aking kapatid na ito na ngayon po ay nakikinig, pinagbubulay-bulayan ito, tinatanggap ang mga kapahayagang kami po ay nasa protection mo. At nais mo manatili kami sa iyo para kami, Panginoon, ay makakaranas ng iyong pag-iingat, iyong pag-aalaga sa aming mga buhay. Kahit dito pa lang kami sa lupa, Panginoon, hindi po kami maaagaw ng kaaway, bagkos kami mananatili sa iyong sumusunod, naglilingkod, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo siya, Panginoon, kung meron siyang karamdaman, Lord, walang mahirap sa iyo, walang malayo sa iyo. Pagaling mo po siya kahit siya po ay nasa ospital o nasa banig ng karamdaman. Lord, honor their faith, Lord God, as they pray for healing. Ganoon din po sa mga nanghihina, palakasin mo po. Sa mga nalalayo, ibalik mo po, Panginoon. Sa mga naliligaw, ituro mo po ang tamang landas upang sila, Panginoon, ay makabalik sa iyo. Lord, salamat po. Lagi mo kami pinoproteksyonan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, aming mga anak at ang aming mga apo. Salamat po, Diyos. Poproteksyonan mo rin, Lord, ang aming bayan para hindi maagaw ng kaaway laban sa mga korupsyon. Kami, Lord, ay pagagalingin mo. You will heal our land, Lord. You will restore our people. You will restore our blessing in our economy. Walang mahirap sa iyo, walang posible sa iyo. Salamat sa pag-aalaga mo, pag-iingat mo sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So maraming po salamat. Bukas po uli, araw-araw na pagpapala.